And yun guys, magandang hapon sa lahat. Ito na yung Chris na binuo namin within ilang days din kami nag-finish nito. Ang nakabahala kasi dyan yung mga details yan sa scabbard. Kabilaan yan. Inuubo na. So yung blade nito mga walang may-ari nito So ewan ko kung anong siguro for sale na lang natin or pabid ganun. Kaso maabala pa. So galing dun sa may puno ng hasang-hasang or sa guard at 22 to be exact 56.5 cm tapos 22.3 inches yung pinaka blade nya. Tapos yung wide ng guard tsaka hasang-hasang ay 6.5 ba? Dito ako bumase. So may mga baybayin din pala siya. Yan yung baybayin na nilalagay namin dati. Mabuhay. Yan. Sa likod niyan matalas. Mabuhay matalas. Sa grip niyan mga brother. Inubo talaga. 4.5. So sa kagaya ko ng mga ang palad ko kasi 3.3 lang. May play talaga. May play yung palad. Yung grip may play. Tapos nakainunglo na handle 7.5. Lagpas naman. Pero sakto-sakto lang natin. 7.5 yan mga brother. Ito hindi na naka-connect dyan sa tang. Ito dalawang brass na yan. Hindi na. Kasi nakatagos tayo So yan. Chris na inunglo yung handle mga brother. Ito yung mabuhay Mabuhay. Ito yung matalas. Kasi pag yung baliktad na A, pag walang plus sa baba, mabuhay. Matalas pala. Mali. Sensya na. Pagod lang. Galing gigtugig araw. Yung baliktad na puso. Yan, may tuldok. Mabuhay. Yan. Tapos ito, matalas. Yan, matalas. May mga copper pins yung nakatanim dyan. Tagusan yan. Walang baklasan yan. So yun mga brother. Ito ang pinakauna naming build na ganito. Chris, tingnan niyo naman yung details mga brother. Hindi yan minadali. Pati yung hasang-hasang niya yung guard. Tapos lalagyan ng grip na inunglo And 1 out of 1 naman to kasi kumbaga sa ngayon mga brother hindi talaga ako matatanggap ng ganitong order. Yung point of balance pala nito 4 to 4.5. Yan, 4 inches to 4.5. Para sa akin sakto lang 'yon. Sakto lang yung balance niya. And yun, sa details ng inunglo natin, meron siyang naka brass eye, tas yung panga may brace din siya. Tagos yung tang niyan mga brother. May 3 pins yan dyan sa blade na sa gitna.
pangontra sa aswang. And dito naman sa scabbard, ito nagpatagal ito proseso mga brother. Ito barayong yan, ito lawaan to. Hindi siya apir, yung dugtungan yan dito, hindi yan apir, kain yan. Yung barayong ipinakain namin sa lawaan, tapos may 3 pins yan sa ilalim, tapos may wood glue, tapos mayroon pa nitong brass. So kahit ihampas yan, wala nang hindi na ayaw, wala nang ayawan yan. Ito naman nakikita nyo to, tunay yan na balat ng sawa, you know. Tapos yung ito yung ibabaw ng sawa na kaliskis. Ito yung kaliskis sa ilalim, ito yung panggapang. Nakikita nyo yan? Tunay yan mga brother. Naka-glue din yan, tapos sabi ko para mas pasiguro na kahit tumagal ilang walang baklasa, brass kami dito sa gilid. Tapos nakapins din yung brass na yan, alloy pins para bumuka talaga yung itong dulo niya. So sa details niyan, kabilaan yan mga brother, ayun. Yan yung nagpatagal Kasi kung mababaw, hindi naman tatagal talaga mo siya. Pero hindi rin naman niya dali Yan mga brother. Yung lawaan na to naka-stained na to. Kaya nag-agresibo yung kulay niya. Hindi ko na inukitan yung tanso kasi maging OA na, maging para sa akin nga, maging OA na yung details niya. So purong kahoy lang. Ito mga tagusan yan, pasiguro tayo, iwas baklas ba. So yan, and ipasok na natin mga brother. Kung ayun, pasok na pasok. Hindi ko lang alam kung merong, ayaw ko nang subukan mga brother, sa totoo lang. Hindi ko na ibabaliktad kasi baka mahugot lang. Pero hindi naman siya. Ayaw ko lang alugin. Ang nagpapakapit diyan ito, hindi yung blade, ito. May mabigat yung blade tsaka yung handle, so baka tumanggal. So yun mga brother, bahala na, ipabidding natin or i-for sale na lang para mas madali, di ba? And yun, sayang din kasi nung blade kung kakalawangin lang doon sa may mga patina na nga Napakaangas talaga na itong tuna yan mga brother, balat ng sawa. Galing sa bukid na doon sa mga tropa nating taga bukid. So yun lang mga brother. Salamat.